Hello, mga kaanilog! Bago tayo magsimula sa panibagong arc ng Unlimited Gacha, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng ating solid supporters dyan. Grabe kayo mga kaanilog! Sana ay hindi kayo magsawang sumuporta, at sana ay mas lalo pa tayong dumami bilang isang solid na community. Thank you very much, mga kaanilog! At ngayon, simulan na natin ang recap. Muling sinuri ni Light ang details ng promotion quest. Kailangan nilang i-escort si Yatsuha, ang Holy Princess ng Oni Folk Archipelago, habang umuwi ito mula sa Magic Academy sa Principality of the Nine. Napaisip si Mei habang binabasa ang mission details. Para sa kanya, medyo unexpected ang timing at nature ng quest, lalo na't isang importanteng political figure ang kailangan nilang protektahan. Matapos mapasuko ng Witch of the Great Tower ang mga Beast Folk, agad na nagpatawag ng isang summit ng Nine Nations sa Principality. Sa summit na ito, balak ni Lilith na may talagang queen ng Human Kingdom. Samantala, plano ni Light na suportahan siya habang nagpapanggap bilang adventurer na Dark. Gagamitin din niya ang pagkakataong ito para obserbahan ang mga pinuno ng bawat bansa at alamin ang tunay nilang mga intensyon. Pero bago niya magawa ang lahat ng iyon, kailangan muna nilang maabot ang A-rank dahil A-rank adventurers lamang ang pinapayagang maging Royal Guards. Inakala ni Light na magiging madali lang para sa Black Motley Party ang pagkuha ng A-rank, lalo na't marami silang accomplishments at may recommendations pa mula sa iba't ibang nations. Pero kung bigla silang bibigyan ng promotion nang hindi dumadaan sa standard progression, magiging masama ang dating nito para sa guild. Kaya para mapanatili ang magandang reputation nito, nag-set up ang guild ng isang promotion test, isang mission na sobrang dali para sa Black Motley Party, pero mukhang importanteng assignment sa paningin ng ibang adventurers. At ang mission na iyon ay ang pag-escort sa Holy Princess habang umuuwi ito sa kanyang homeland. Ang quest ay nangangailangan sa Black Motley Party na sumama bilang bahagi ng escort ni Yatsuha at direktang sumunod sa instructions ng kanyang personal guards. Dahil ilang beses kada taon bumabalik sa homeland ang Holy Princess at ang kanyang retinue, pamilyar na sila sa ruta at sa mga dapat pag-ingatan. Kaya para sa Black Motley Party, magiging relatively simple at straightforward ang assignment. Habang iniisip ang sitwasyon, napangiti si Light nang mapagtanto kung gaano nga ba kaliit ang mundo. Ang Holy Princess pala ay kakilala ni Obero. At para kay Light, mukhang nagkataon na naman ang lahat sa eksaktong pagkakataong kailangan niya. Sumang-ayon si Mei, halatang nagulat din sa naging development. Nakakagulat na ang client na kailangan nilang i-escort ay konektado pala sa isa sa mga target ni Light para sa kanyang revenge. Nabanggit niya na sa mga dati nilang investigation kay Obero, natuklasan na nila ang connection nito sa Holy Princess. Pero kahit ganoon, wala ni isa sa kanila ang umasa na magiging relevant ang connection na iyon sa pamamagitan mismo ng isang quest assignment. Humigop ng tsaa si Light habang malalim na nag-iisip. Pero paano nga ba magkakilala si Obero at ang Holy Princess? Kahit pa isa lamang siyang figurehead, hindi may kakaila na ang Holy Princess pa rin ang pinuno ng kanyang nation. Para kay Light, mas lalo tuloy naging kaina-hinala ang connection nilang dalawa. Ipinaliwanag ni Mei na naging magkakilala sina Obero at ang Holy Princess matapos traidorin si Light ng Concord of the Tribes. Sa loob na ng humigit kumulang 3 taon, regular silang nagpapalitan ng mga sulat. Habang tumataas ang status ni Obero, nagsimula ring kumalat sa Oni Folk Archipelago ang mga chismis tungkol sa isang posibleng romantic relationship sa pagitan nila. Gayunpaman, wala pa ring nakakaalam kung ano mismo ang laman ng kanilang mga sulat o kung ano talaga ang eksaktong relasyon ng dalawa. Napaisip si Light sa lawak ng kanilang intelligence network. Kahit napakarami na nilang nakalap na impormasyon tungkol sa surface world, mayroon pa rin silang malalaking blind spots. Isa na rito ang isang simpleng tanong. Bakit nga ba nag-aaral ang Holy Princess sa Magic Academy sa Principality? Sa kabila ng napakarami nilang impormasyon, hindi pa rin nila alam ang sagot. Napansin ni Light kung gaano kasipag ang lahat sa pangangalap ng intelligence, pero aminado siyang ibang level ng challenge ang Oni Folk Archipelago. Isa itong isolated island nation na napapaligiran ng dagat at bihira lamang bumiyahe sa mainland ang mga citizens nito. Dahil dito, limitado talaga ang access ng mga outsiders. Bukod pa roon, mas marami silang ini-export kaysa ini-import kaya kakaunti ang dahilan para pumunta roon ang mga tagalabas. Wala rin silang local dungeons, kaya halos walang mga adventurers mula sa ibang lugar ang bumibisita sa archipelago. Dahil dito, napakahirap makakuha ng reliable internal intelligence tungkol sa mga nangyayari sa loob ng kanilang bansa. Dagdag ni Mei na dahil nakadepende ang kanilang pangunahing intelligence network sa impormasyon mula sa mga merchants at adventurers, mahirap mapasok ng ordinaryong espionage ang Oni Folk Archipelago. Maaari nilang gamitin ang mga monsters ni Aoyuki para mangalap ng impormasyon, pero may malaking risk.
Kung matuklasan sila ng isang makapangyarihang individual, posibleng mas higpitan ng buong nation ang kanilang security. At iyon mismo ang gustong iwasan ni Light. Mas gugustuhin niyang manatiling low profile ang kanilang intelligence gathering kaysa tuluyang maging alerto ang Onifolk Archipelago. Sa halip, nagsimula silang magpadala mismo ng merchants at adventurers papasok sa archipelago upang mangalap ng basic intelligence at matukoy ang mga importanteng figures sa loob ng nation. Nang makumpirma nila ang existence ng masters, lalo pa nilang pinagtibay ang strategy na ito. Napansin ni Light na natural talagang mahirap pasukin ng intelligence network ang mga insular nations tulad ng Onifolk Archipelago at Dragonoth Empire. Pareho silang may mahigpit na restriction sa pagpasok ng mga outsiders at ibang tribes, kaya limitado ang kanilang access sa internal information. Para kay Light, malaking challenge talaga ang pangangalap ng intelligence mula sa mga bansang ganito ka-isolated. Pagdating naman sa kasalukuyan nilang alam tungkol kay Yatsuha, binanggit ni Light ang kanyang behavior sa Magic Academy. Ayon kay Mei, maganda ang grades ng Holy Princess, mabait at friendly ang personality niya, at marami rin siyang kaibigan sa academy. Kapag walang klase, ginagawa lang niya ang mga ordinaryong bagay tulad ng pamimili ng regalo para sa kanyang kapatid na nasa homeland. Pero may isang detail na partikular na napansin ni Mei tungkol sa kanyang studies. Karamihan sa coursework ni Yatsuha ay nakatuon sa silang techniques. Dahil dito, mas lalong naging curious si Light kung bakit ganoon ka-specific ang kanyang pag-aaral. Dagdag ni Mei na paminsan-minsan ay nakakaranas si Yatsuha ng emotional instability, pero malamang ay dahil lamang ito sa homesickness at hindi sa anumang kaina-hinalang dahilan. Napaisip si Light na kahit isa siyang figurehead at holy princess, mukhang ordinaryong babae lamang si Yatsuha sa kanyang personal na buhay. Ngumiti si Light habang idinagdag na naiintindihan niya rin ang pagiging mapagmahal at protective sa isang nakababatang kapatid na babae. Marahang pinaalalahanan ni Mei si Light na naiintindihan niya ang pagmamahal nito kay Lady Yumi, pero hindi rin dapat niya itong masyadong spoiled para sa sarili nitong kapakanan. Agad namang naging flustered si Light. Hindi ko naman siya sinisira sa sobrang pag-spoil. Hindi ko hahadlangan ang personal growth niya. Ngumiti lang si Mei nang may bahid ng pang-aasar na para bang hindi siya lubos na naniniwala sa paliwanag ni Light. Napasimangot na lang si Light at mahina itong nagreklamo sa sarili, halatang tinamaan sa sinabi ni Mei. Napansin ni Light na paminsan-minsan ay sama-sama si Obero sa pag-uwi ng Holy Princess, kaya kailangan nilang maging handa sa posibilidad na magkita sila. Binigyang diin niya na mahalagang panatilihing kalmado ang lahat. Kung biglang lumitaw si Obero, hindi sila dapat padalos-dalos o magpadala sa galit. Dahil kailangan pa nilang mapabagsak ang isang nation bago ang summit sa Principality, nakita ni Light ang quest na ito bilang isang bihirang pagkakataon upang simulan ang pagbagsak ng Onifolk Archipelago. Napansin ni Light na, tulad ng ginawa nila sa Dwarven Kingdom, mas mainam na makuha muna ang bansa bilang alay bago tuluyang isagawa ang kanyang paghihiganti kay Obero. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang magmadali. Maaari nilang pagplanuhan ng maayos ang kanilang susunod na hakbang at isagawa ang revenge sa tamang pagkakataon. Sumang-ayon si Mei na ang kanilang immediate priority ay ang promotion quest. Kailangan muna nilang makuha ang A-rank bago nila tuluyang pag-isipan ang kanilang paghihiganti kay Obero. Ngumiti si Light habang humihigop ng kanyang tsaa, halatang sang-ayon sa plano. Tama, unahin muna natin ang quest. May mapanuring tingin si Light habang hawak ang kanyang teacup. Bahagya siyang umisi bago sabihin. Siguradong hindi matatapos agad ang paghihiganti natin kay Obero. Malinaw sa kanyang tono na mahaba at maingat na plano ang nakikita niyang naghihintay sa kanila. Lumipat ang eksena sa Onifolk Archipelago, kung saan makikita ang isang isla na napapalibutan ng dagat at pinangingibabawan ng isang napakalaking bundok. Sa ibaba nito, nakatayo ang isang traditional shrine-like estate, pinalamutian ng makakapal na Shimanoa ropes at mga paper streamers. Sa loob ng estate, isang warrior ang nangunguna sa isang grupo ng mga batang naglalakad habang binabantayan sila ng mga armed guards. Samantala, sa isang bahagi ng lugar, may isang taong naghahagis ng ilang barya sa isang surface na nagbibigay sa buong eksena ng misteryoso at ceremonial na atmosphere. Inihatid ng mga guard si Obero habang nagpapasalamat sa kanyang regular na mga kontribusyon. Samantala, ang mga batang sumusunod sa likuran niya ay nakagapos ang mga kamay at umiiyak sa takot habang pilit na sumusunod sa daan. Dumaan sila sa ilalim ng mga torii gates, patungo sa paanan ng napakalaking bundok, isang eksenang lalong nagpapahiwatig na may madilim at nakakabahalang ritual na nagaganap sa lugar. Dinala ni Obero ang grupo ng mga umiiyak na bata sa gilid ng isang napakalaking hukay na parang crater na napapalibutan ng matatarik na cliff walls. Sa rim ng hukay, may isang landas na napalilibutan ng magkakasunod na torii gates, diretso patungo sa madilim na bangin sa ibaba.
Pagdating nila sa pinakadulo, dahan-daang inilagay ni Obero ang kanyang kamay sa kanyang espada. Agad na napasinghap sa takot ang mga bata sa likuran niya, halatang natataranta sa kanyang kilos. Sa isang mabilis na pag-indayog ng kanyang kamay, kinuha ni Obero ang mga lubad na gumagapos sa mga bata. Nagsigawan sila sa takot at desperadong tinawag ang kanilang mga magulang, ngunit nanatiling malamig at walang emosyon ang ekspresyon ni Obero. Sa halip na palayain sila, itinulak niya ang mga bata mula sa gilid ng bangin, at isa-isa silang nahulog sa madilim na kailaliman. Nanatiling tahimik si Obero sa gilid ng crater na para bang walang bigat sa kanyang konsensya ang ginawa niya. Bumagsak ang mga bata sa madilim na tubig sa ilalim ng napakalaking hukay. Nagpumigla sila upang manatiling nakalutang, desperadong humihingi ng tulong habang patuloy na nilalamon ng malalim na tubig ang kanilang paligid. Sa ilalim ng tubig, isang napakalaking anino ang nasa ilalim ng mga bata. Habang patuloy na sumisigaw sa takot ang mga bata, biglang umangat mula sa kailaliman ang isang napakalaking sea monster na may hanay ng matutulis na ngipin. Sa isang mabilis na galaw, nilamon nito ang mga bata bago muling sumisid sa ilalim ng madilim na tubig. Muling bumalik ang katahimikan sa ibabaw ng tubig na para bang walang nangyari. Tinitigan ni Obero ang umaalon na tubig kung saan muling lumubog ang halimaw. Bahagya siyang umisi, tila nasisiyahan sa naging resulta. Para sa kanya, isa na naman itong hakbang patungo sa pagkamit ng ultimate strength.